So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update na po ngayon itong ICI. So, dito binanggit nila kung sino yung mga unang kakasuhan at posibleng unang makulong. Actually, mga senador po ito, no? At kung sino yung further investigation pa. So, ibig sabihin nun, suspect pa lang at malamang baka kulang pang ebidensya. So, syempre, meron tayong good news at bad news dito. So, sa ngayon, merong napasama sa kakasuhan ng senador na expected na natin. Pero merong mga senador din po na parang wala pa. Oo, wala pang update. So, ang malaking tanong ngayon natin dito, anong status ni Cheese? Kasi ako nangigigil talaga ako dyan eh. So, ito pag-usapan ngayon natin to, no? Okay. So, ito yung balita kanina from GMA News. Okay, sabi dito, ICI recommends charges against senators. Oo. The ICI recommended charges against a new set of senators according to ICI Chairman Justice Andres Reyes on Wednesday. So dito, no, ang pinag-uusapan na ngayon natin dito yung malalaking isda na tinatawag nga po nila ng mga senador. So sino-sino yung mga yan? Sige, continue natin. The ICI also recommended charges against other lawmakers and DPWH officials. So ngayon, bali ito po yung ito yung listahan ngayon na nilabas ng ICI. Okay, lakihan natin para mabasa natin. Okay. So sa unang part, dito po binabanggit dito na nag-resign na pala si Secretary Babes Gomez. Babes Singson pala. Okay. I would like to first announce the resignation of Secretary Babes Singson. So saka na natin pag-usapan yan kasi ibang topic yan, no? Dito po tayo mag-focus sa mga senador na kakasuhan. Oo. So unang-una pala dito mga kababayan, si Bong Revilla. Oo. Sige, pag-usapan natin to. So sabi dito, ngayong araw, inirekomenda ng komisyon ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga sumusunod na individual. So si Bong Revilla nandito. So ibig sabihin nun, na unang nabigyan ng malakas na ebidensya para mag-proceed na po ang kaso laban kay Bong Revilla. So malas niya lang siya yung nauna. No, ganun lang po yun. So, ito continue yung listahan. So, andito si Maynard New. Yung bagman ni Cheese. So, ang nakakapagtaka dito, nandyan yung bagman ni Cheese. Bakit wala si Cheese? Wala pa si Cheese. Oo. Si Cardin Villa, Gerald Opolencia, Manny Bulusan, Roel Umali. Yan yung mga yan. So, ang sabi sa baba, ang mga posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery. So, criminal case ito. And corruption of public officials. Tapos ito malupit plunder and administrative sanctions among others. So pag sinabing plunder mga kababayan, kulong habang dinidinig yung kaso. So alam naman po natin no, na itong si Bong Revilla po no, na may history na po ito na napakulong din po dati dahil po sa PDAF. Well, to be fair kay Bong, nalusutan niya yun. Not guilty siya doon sa kaso eh. And by the way, no, naalala ko lang kasi no, nung si Bong Revilla nga po, sumuko, nung panahon ni Pinoy yun, 2014 yun sumuko si Bong Revilla, sumuko siya ng tahimik. To be fair, dun sa mama, no? So, bali 2014, nakalaya siya, 2018. So, 4 na taon siyang nakulong. Tapos, not guilty lang pala yung hatol. So, next, continue natin. Sabi pa dito, we are also submitting new evidence in addition to our previous referrals which may possibly lead to more charges of the following individuals. So, ito naman yung mga may ebidensya na pero may mga dagdag pang ebidensya. So, kasama dito si Bonoan. Tapos si Catalina Carbral. Oo, yung babae. Tapos, okay na, ito pala. Si Bernardo, si Saldico, yan, si Lipana, si Hernandez, Alcantara, si JP Mendoza. Ayan. So dito, ito yung pinaka-maintriga dito sa bandang baba. Sabi dito, no? Because of the gravity of the allegations, the Commission also recommends that the following individuals be referred to the Office of the Ombudsman for further investigative review and case build-up with understanding that any additional evidence obtained by the Commission will be transmitted immediately. So dito naman mga kababayan,
Ang nakalagay naman po dito sa 4 na senador na to, mayroong aligasyon. Pero, okay. Mayroong aligasyon, pero for further investigation pa, tsaka for further review pa, kung sila may kakasuhan. Di ba? So, andito si Cheese, andito si Binay, si Grace po, tsaka si Mark Villar. Wala nakakatawa kasi dito, no? Sige, okay. Sa akin, for the benefit of the doubt, baka naman kasi may case build up pa. Oo. Baka may inaasikaso pa. Ibigay natin yun doon. Oo. Pero ang malinaw dito mga kababayan, ng unang-unang kakasuhan pala dito, si Bong. Base po sa sulat. No? So ano bang kaso ni Joel? Ba't wala dito? Ano bang kaso ni Jinggoy? So bali dito no, kaka-research ko lang ngayon no, kakahanap ko lang. So si Jinggoy pala, na-recommenda rin pala nakakasuhan kahapon. Ito ang Senator Jinggoy Estrada is set to face plunder graft and direct bribery charges as the National Bureau of Investigation files criminal charges against him and the following. Oo. So, pero na pala siya kahapon. Tapos, ito si Joel Villanueva, meron din pala siya kailangan anong date to? Nung September pa pala. So, unang-una pala si Joel. Pangalawa si Jinggoy, pangatlo na pala itong si Bong. So, ang tanong dito, sino sa unang tatlo ang makakasuhan o madadampot? Kasi sure yan eh. Pag nakasuhan, kulong. Di ba? So, si Chis wala pa, no? Well, sige, trust the process. Oo, sa ngayon, sige, trust the process. Baka nga naman may naasikaso pa. Kasi, sabi naman ni PBBM, di ba? Mas okay na yung mabagal kaysa naman sa makatakas. Tulad nung nangyari sa Napoles. Oo. So ito yung sinasabi ngayon ni Commissioner Andres Reyes. Oo. Panoorin natin 'to sige. Hello. We will also recommend, the Commission will recommend ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga these following persons. Former Senator Bong Revilla Jr., Leonard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Manny Bolusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron. So at least you get the point, no? Mukhang ang gusto ko ipunto dito, mukhang malapit na po ata tayo makakita ng second batch na makukulong. So, merong race yung tatlo. May karera yung tatlo. Si Joel, si Jinggoy, o si Bong Revilla. So, paano sila dyan? No, di ba? Kung ano man yung maging hatol ng korte, ganoon talaga. So, ngayon, wala kasi si Chis, nainis ako eh. So, ngayon, ano bang aligasyon kay Bong? So, ito buti na lang may AI, no? So, ang aligasyon kay Bong po, 300 million. Alcantara alleged that 300 million assertions in the 2024 GAA was specifically for projects related to Bong Revilla. So ito po, sinabi nga po ito ni Henry Alcantara. Okay, so yung motivation kasi, according to Alcantara, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo told him the money was for Senator Bong and suggested to help him with the election campaign. So ganun pala yung nangyari. Di ba alam naman po natin na si Bong Revilla ay re-electionist noong 2025. So sabi nga po dito sa laysay nga ni dating Yusek Bernardo, si Bunoan, ang kausap niya si Bong Revilla. Tapos di ba? Hindi, tama ba? Kasi si Bong Revilla, kinausap niya si Bunoan. Tapos si Bunoan, kinausap niya naman si Henry Alcantara. Na itong yung insertion na yan, para kay Bong Revilla yan, para sa kanya kampanya sa 2025 election. Tapos sa ending, talo din pala. Natalo. Yung sinisisi ni Bong Revilla nagpatalo sa kanya, si Kristan. Si Kristan. Oy, Kristan, ikaw pala may kasalanan. Di ba? So, the 300 million was allegedly for 3 flood control projects in Playa del Bulacan with
each expect amounting to 100 million. So sa Bulacan na naman. So ngayon, syempre, ang ginawa ng ICI dito mga kababayan, yung sinasabing proyekto po sa Bulacan na pinondohan po ni Bong Revilla, wala silang nakita. O parang gano'n na. Kasi hindi naman po kasi makakasuhan yung si Bong kung may proyekto talaga. Di ba nakuha niyo yung point? Kung yung tigo 100 million na yan, na tatlo, so 300 million yan, kung may nakita pa yung ICI na proyekto, hindi makakasuhan si Bong. Hindi siya makakasama sa kaso, so chismis yun. Eh nangyari, malaki po yung chance na walang nakita po doon na proyekto. O kaya substandard yung proyekto. O, di ba? So, naalala ko nga mga kababayan kasi medyo iniisip ko paano kung si Bong Revilla kaya yung unang-unang maaresto? So, naalala ko nga po pala nung si Bong Revilla na inaresto nung June 19, 2014. Ano? So, may issue pa nun, arrest or surrender for Bong. So, the Sandigan Bayan is expected to issue the arrest order today for Senator Bong Revilla after the first division on Thursday found probable cause against him and his whatsoever, 32 accused in the pork barrel case. So actually, nung natulugan na nga po ni Bong Revilla na meron na siyang arrest warrant, hindi na po siya nagtago, hindi na po siya nagpa-aresto. So sumuko na po siya noon. Nalala ko yan Oo, nalala ko yan. Sumuko siya noon. So good siya doon kasi sumuko. Hindi na pinahirapan yung gobyerno. Pero ang ending pala nito mga kababayan, di ba? Ewan ko, parang dismiss yung kaso. Kasi lack of evidence. Isipin nyo yung naging decision nga po dito, yung aide po ni Bong Revilla na si Cambe, siya po yung nakulong. Ngayon, patay na nga ngayon Namatay sa kulungan yun. O, di ba? Aide ni Bong Revilla yun. So, sa kanya tinuro lahat. Si Bong Revilla po yung absuelto. So, parang ang nangyari, ang may kasalanan lang pala, yung Cambe, yung aide ni Bong Revilla. Pero ang nakakatawa nga po dito sa desisyon nga po ng Sandigan Bayan, pinababalik yung pera. 124 million. Sipin parang ang labo, not guilty ka, tapos pinababalik yung pera. So, anong klaseng decision yun? Pero by the way, nalayo na ako. So, yun nga po mga kababayan. So, kayo po, sa tingin nyo po ba, ngayon, nasalita na po yung ICI. So, sa tingin nyo po ba, bago po mag-December 16, tulad ng sinabi nga po ni Boy Rimulya, meron silang mapapakulong na big fish na tinatawag nga po nila. Ito yung mga senador. So, ngayon, meron 3 ngayon ang nagpapalisahan sa unang makukulong. So sa tingin nyo sa 3 yan, sino yung unang-unang makukulong? Sana nga mangyari bago mag-December 16 kasi mapapaya ang presidente dito. Tsaka si Rimulya pag di nangyari yon. So si Bong Revilla ba to? Si Jinggoy ba to? O si Joel? O sabay-sabay sila? Yan, so pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa yung replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and bye-bye.